Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng News 5. Tungkol ito sa pahayag ni Senator Amy, yung pagkasibak ni General Torre. Hindi ko alam na magdidilang anghel ako. Si Senator Amy nagdilang anghel pala. Ito ang kanyang statement basahin ko muna. Ibinahagi ni Senator Amy Marcos na umalma siya kay General Nicolas Torre nang mapag-alaman ang tungkol sa pagdimot noon kina Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at iba pang general na Ilocano. Kasi tinanggal niya, nirelieve niya, nire-assign somewhere. Sabi ni Senator, di ko naman alam na magdidilang anghel ako at nagpapaumanhin ako. Wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko doon sa mga appointment ng mga regional directors at iba pa, talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John Beck. Hindi naman tama yun. Dagdag pa niya. So, noon ko pa naririnig na itong si General Nartates dahil Ilocano, malapit siya kay Senator Amy Marcos, then of course sa pamilya Marcos dahil Ilocano At nung mag-retire na si General Marbel, isa sa malakas na kandidato na maging PNP chief ay si General Nartates. Dahil Ilocano siya, PMAer siya, at mas senior siya kay General Torre. So matotal, si General Torre ang pinili. So ito ngayon, may mga opinion, may mga nababasa akong comments na parang ginamit lang nila si General Torre. Parang pinagbigyan lang ba na inappoint siya nung June, July, August. Wala pang 3 buwan, tinanggal na. At ngayon, inilagay na si General Nartates na talaga malakas siyang kandidato. So parang pinagbigyan lang nila ito. These are all opinions. Walang basihan. Mga kuro-kuro lang. Nababasa ko lang na ginamit lang nila si General Torre, pinagbigyan lang kunuhan ng 2 months and 26 days. At ngayon, tinanggal na siya, naglagay ng talagang gusto nila. So I don't know how true yung mga nababasa kong ganyan. Basta, alam ko lang is talagang malapit kay Senator Amy si General Nartates. Okay? Ito nga sabi niya, sinita ko si Torre. Hoy, bakit ganon? Nako, may balik yan. Magdahan-dahan ka. May balik. Yung bang makakarma ka, magabaan ka, mamirisi ka niyan. Yun. Ito na. Nangyari na. Okay, so, magbasa tayo sa mga comments. Maria Teresa, di ka naman anghel, ma'am. Stop. Daryl Lim, watching Game of Thrones Season 1, Philippine Government Edition. Hopia Argeles, mag-alama mo na si Ate Mami. Greg Tambenko, so what happened now? The only active police general is not the PNP chief. Police leader Melencio is rank lower. Is the PNP chief now who at rank who? So yan ang problema ngayon Mas mataas ang ranggo ni General Torre na walang posisyon kaysa sa PNP chief. So anong mangyari?
So, ang isang senaryo dyan, pwedeng baka napag-usapan na nila ito mag-early retirement si General Torre at bigyan siya ng panibagong posisyon sa gobyerno. Anong posisyon? Ang nakikita ng iba, NBI Director, para siya na ang mag-imbestiga sa mga palpak na flood control projects. Pwede yan. Kailan? Ang isang downside is hindi siya abogado. Nakalagay po sa batas na dapat abogado ang ilalagay, i-appoint na NBI Director. Kailang nangyari na nun, panahon ata ni PGMA, mayroong NBI Director na inilagay, in-appoint na hindi siya abogado. Nabasa ko yan sa post ni Attorney Rowena Guanzon. So, prerogative yan ng Pangulo kung gusto niyang maglagay ng hindi abogado. So yun, ang isang opsyon, isang senaryo. Para si General Nartates, mabigyan siya ng 4-star rank. So, happy ang lahat. Kailang sabi ni Attorney Guanzon, demotion daw. Kung ilalagay si General Torre as NBI Chief, demotion, kasi ang rank nun is undersecretary lang. Parang mas mataas ang ranggo ng PNP Chief na 4-star general. Ganun ba yun? Si Attorney Guanzon ang nagsabi. So, in case na hindi mag-early retirement si General Torre, wala, i-enjoy niya yung pagiging 4-star rank niya. Kailang, wala siyang influence. I don't know kung may bodyguard pa. Siguro, may bodyguard pa rin. Hindi na katulad ng dati, yung viral ngayon na video na para siyang presidente na pumunta sa isang lugar, ang dami niyang convoy, motorsiklo, police cars, dating yung magara niyang sakinan, bumaba siya, sobrang tikas, tapos naglakad, pumunta sa mga tao, yon, mawawala na yon sa kanya dahil wala na siyang influence, floating status, walang silbi. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito ay pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Ate mana untes ka na. Ako inis kong lain din na. O karon nindot na gid kaayo ang atop ni ate og ni kuya. O nakapatindog na gid sila o bagong balay. Karon yaon sa inyong maistorya bahin sa karon kabalay na mo. Salamat gid karon sa nag-video og sa nagtabang ani og sa nagtan-aw sa video nga nakabalay nami.
sa Ginoo kay kung walang tabang di yun kabalay. Oo, so salamat kayo.